Oras na po para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Mainit talaga ito, Melo. May papabor, may kukontra, siyempre. At siyempre, medyo maselan po ito sapagkat ito'y tungkol sa pamilya o pagsasama. Alam mo, maselan ito, pero para doon sa mga babae na dumadanas na ng hindi magandang pagtrato o pagmamaltrato at pananakit na labis-labis mula sa kanilang mga asawa, ano sila dito? Pabor sila dyan. Lalo yung mga napagmamalupitan. Ayan. Kaya doon sa mga gusto makasali sa Balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo rin pong tawagan hanggang sa matapos ang Balitaktakan natin. At para ho makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Attorney Alni Foha, ang legal counsel ng Gabriela. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Thank you sa pagpapaunlak ko sa aming invitation. Samantala, makakasama din natin si Ruth. Ito, Melo, hindi niya tunay na pangalan. At pabor siya sa divorce bill. Nasa telepono natin siya. Bakit ba pabor siya sa divorce bill? At alamin natin sa kanya. Kahit hindi niya tunay na pangalan yung babanggitin natin. Ruth? Morning. Good morning po. Ruth, so ikaw pabor. Ikaw natutuwa na isusulong uli nitong Gabriela sa Kongreso itong tungkol sa divorce. Oh yes, siyempre, I think makakatulong to sa mga kababaihan at maybe it's time naman para sa society natin na tanggapin na ang ganitong klaseng ano. Ikaw ba, Ruth, merong personal na karanasan? At ano bang naging experience mo? Pwede mo ba i-share sa amin? Total naman tayo lang ang nagkakaintindihan dito. Huwag mo na lang banggitin yung mga pangalan. Huwag ka na lang babanggitin ang mga pangalan. Hindi mo sasabihin yung kung taga saan ka. Bakit ka pabor sa divorce? Well, first of all po, hindi naman, although, siyempre maganda sana kung ang lahat ng pagsasama, lahat ng ikinakasal ay nag-work out. Pero siyempre, dumadating yung point na hindi nyo na kaya, hindi nyo man gustuhin na dumating sa ganung point, talagang kahit anong gusto nyong i-work out yun, hindi yung mangyayari dahil dumadating na nagkakasakitan na kayo, nakakaawa ang mga bata. Alam niyo po, yung hindi niyo na maano yung pang-araw-araw na hindi kayo maka-move on, hindi rin kayo umasenso dahil lang sa ganitong problema. So, sa nakikita ko, dito sa Pilipinas, okay sa kanila yung annulment. Pero hindi naman nila matanggap yung divorce. Hindi ko maintindihan kung ano yung ang pinagkaiba pa nga, mas maganda pa nga kung divorce kasi at least hindi masasabing illegitimate yung bata at i-acknowledge pa rin yung pinagsamahan ng mag-asawa. Sa divorce, I wish na pag natuloy yung divorce dito, mabigyan din ng batas na matulungan ng ama ng mga bata ang financial support. Mapapag-usapan din yon pag may divorce, di ba? Kasi, di ba meron naman tayong annulment dito, Mel? May legal separation. Legal separation, mga ganon. Hindi ba sapat yun? Di pa nga ho yung annulment is like parang binaliwala na lahat yung pinagsamahan yung mag-asawa or pati yung anak na parang hindi na ho, parang magiging to the point, magiging illegitimate na dahil wala namang pinagsamahan yung mag-asawa pagka-annulment. Yung legal divorce naman, hindi makaka-move on kasi hindi ho makakapag-asawa ng iba. Paano kung dumating yung tamang tao? Kasi hindi naman ho lahat na ikinakasal. Buti kung lahat ng ikinakasal nakapag-isip ng mabuti at hindi na magbabago ang kanilang feelings towards each other. Paano kung dumating yung isang taong tama para sa kanya? Kaya dumadating nga ho yung punto sa Pilipinas sa maraming kabit. I know, we have to admit it. There's a lot of hypocrisy na sinasabi na hindi dapat. Pero nung tumingin ho kayo sa paligid natin, napakarami na merong kabit, na merong, may anak sa labas, na mga nangangaliwa. Alam niyo ho yun, kabi-kabila, nakakaano. Mas maganda na ako, ilagyan na lang ho natin ng ang pagbabago din ng society natin. Magkaroon na lang ng batas, magkaroon din ng divorce. Pero ikaw ba, Ruth, may asawa ka ba? Ngayon po, wala na. Paano? So, hiwalay? Divorce. Divorce. Saan ka nag-divorce?
Sa Amerika. Sa ibang bansa Pero saan sila. kayo ginasal? Dito o sa Amerika din? Sa Amerika po. Talaga. Dito wala ang pang-divorce. Oo nga, wala nga. Pero Oo. kala ko pumunta siya doon. So nag-divorce ka na? Hindi po. Mga ilang taon na? Ha? Mga Ilang taon na kaming divorce? Opo, opo. Naghiwalay kami, matagal na ho kaming hiwalay, pero dahil ho nag-move kami dito sa Pilipinas, it took us a long time bago maano yung divorce. Siguro, in a way, mas maganda sana kung doon namin iniayos. Pero since nga ho dito na ho kami naninirahan, natagalan ho yung pagpaprocess ng aming So, paghiwalay. kayo ba, Ruth, naging maganda ba ang sarili niyong buhay nung mag-divorce kayo? Opo, kasi po, ngayon ho, nag-uusap na kami. Dati ho, hindi eh. Magkaibigan kayo Nag-uusap ngayon? ho kami, masapaplano ho namin yung para sa bata. Ito, Ruth, sandali lang ha. Tanungin natin si attorney. So, itong divorce bill, isusulong niyo ho uli para kahit alam niyo na mahihirapan kayo at maraming hahadlang along the way. Opo, i-refile ho namin yan. Ano yung nagtutulak sa grupo ng Gabriela para i-push pa talaga ho ito? Well, unang-una po, kagaya ng nasabi ni Ruth, andyan yan eh. Andyan yung realidad. Hindi na natin pwede pang isara yung mga mata natin sa kung anong nangyayari. Marami talagang mga marriages na hindi na nag-work. Tinatawag namin failed marriages na hindi na kayang tugunan ng kung anong batas meron tayo ngayon sa legal separation, declaration of nullity at miskin na ng annulment. Pero, attorney, meron pong isang panukala din doon sa House of Representatives. Siguro aware po kayo doon, ano? Yung panukala ni Marikina Representative Marcelino Teodoro, Anti-Divorce and Unlawful Dissolution of Marriage Act naman po ito. Ito ay talagang kasalungat po ng inyong panukala. Ano po ang tsansa ninyo doon sa House of Representatives? Well, lagi naman ho kaming umaasa na magkakaroon ng positibong pagbabago at pagtanggap sa divorce bill na ito. Kaya hindi ho kami tumitigil. Pero alam ho namin na meron pa rin mga ganyang kagaya na nabanggit niyo pong panukala na kasalungat ng aming proposal for divorce bill. Ano to, attorney, bakit doon sa mga natatanggap ho ba ninyo sa Gabriela, tumataas ba yung kaso talaga ng mga babae na humihingi sa inyo ng tulong at sinasabing gusto na nilang kumawala sa kanilang pagsasama sa kanyang asawa? At yung sa kanila, hindi pa katanggap-tanggap sa kanila yung annulment, yung legal separation. Hindi pa ho sa kanila yon sapat? Well, actually, totoo ho yan talagang dumarami. At ang isang konkretong example niyan ay yung tumataas na bilang na nagsasampa ng Declaration of Nullity of Marriage sa korte natin. Kada taon ho, mayroong dagdag na bilang eh. Ang dami ng petitions for declaration of nullity sa iba-ibang family courts natin sa buong bansa. At saka attorney, medyo masalimuot po yung proseso na yun eh. Medyo matagal po yun. At may mga grounds po na kailangan patunayan doon para mapagbigyan po ng korte yun. Opo. Yun ho ang numero unong namin na meron talagang kakulangan sa batas natin. Hindi nire-recognize na mayroong mga pangyayari sa buhay ng mag-asawa na nangyari nung kasal na sila na naging dahilan kung bakit hindi na nag-work yung kanilang marriage. Yung psychological incapacity kasi sa nullity of marriage, kailangan mo siyang i-trace doon sa pre-marital stage nila. So, gaya na nasabi nga ni Ruth, para bang hindi mo na binibigyan ng pagpapahalaga kung anong nangyari noong sila'y kinasal na. So yung divorce, para mas papadaliin ba nito yung proseso ng pakikipaghiwalay mo? Parang ganon. Well, hindi naman ho tahasang pamamadaliin. Kung hindi, mas bibigyan ng option yung mga kababaihan especially na nasa violent situations, na yung mga married couples na meron ng sapat na ground para maghiwalay sila na wala ngayon sa existing laws natin. So hindi naman natin sinasabi na okay, pag nagkaroon tayo ng divorce law ay i-compel na natin yung mga tao na maghiwalay sila. Kasi kami, for the preservation din of marriage kami. Ang sa amin lang, gusto namin na merong option yung mga mag-asawa po. Mga battered wives, women. Tatanungin ko si attorney, meron ba kayong statistics na nagsasabi kung sino po ang mas humihiling? Sa ibang bansa, wala tayo dito ng diborsyo eh. Babae ho ba o lalaki ang humihiling ng diborsyo? Mas marami?
Wala ho akong maibibigay sa inyong numero ngayon, pero base ho sa karanasan ko bilang practicing lawyer at nag-handle ng ganitong mga kaso, mas marami ho yung babae talaga. Oho. Teka, Melo, puntahan muna natin, nasa telepono natin si Father Melvin Castro, ang Executive Secretary ng Commission on Family and Life ng CBCP. Good morning po sa inyo, Father. Magandang umaga po mga kapuso sa ating mga host at kay attorney at kay Ruth. Nako, Father, napakinggan niyo na po siguro yung mga unang bahagi na aming pag-uusapan na po. At sabi nga po ni attorney, kahit po alam nilang may mga magiging hadlang at sagabal sa pagsusulong nila ng divorce bill, itutuloy pa rin ho nila ito. Ano ho ba? Ito sabi, parang death bill ba sa inyo, ang divorce bill? Well, yun po yung acronym natin dun sa mga anti-family, anti-life na panukalang batas, na death bills, na yung divorce, euthanasia, abortion, total population control, homosexual education. Sige, Melo. Pero Father, paano ho ba? Kasi yung sinasabi nga ho ni nung Gabriela, paano mo naman ire-resolba yung isang mag-asawa na talagang hindi na nagkakasundo at nagbubugbuga na, nagkakasakitan na, parang wala nang paraan para sila ay magsama pa ng harmonious maayos na pagsasama. Para na lang sa mga bata siguro, no? Parang kahit para sa mga bata na lang, sa mga anak nila. Una po yung sa case ng mga battered wives natin, meron po tayong batas na yung against violence ng women and children. Yun po ang dapat na maging legal and moral option ng ating mga under that situation, sapagkat kung makikipaghiwalay ka lamang doon sa lalaki na nambubugbog sa'yo, parang sinasabi natin in effect ay, basta hindi siya ang maging asawa ko at mapangasawa niyang iba, okay lang sa akin. Di ba't mas maganda, dalaan dyan yung batas na yan, i-demanda mo kung kailangan, sapagkat yan ay krimen, na binubugbog ng lalaki yung babae, upang sa gayon ay maputol yung cycle ng violence na yon at hindi pa mapunta pa sa ibang mapangasawa ng iba yung violent spouse na yon. Tulad po ng nabanggit kanina, on the contrary, ang nakikita po namin is tulad na lang ng nangyayari sa may mga divorce na bansa. Ang example po natin dyan, ang Estados Unidos lalo na, ang mga nagsisipag-divorce po ay hindi minsan, at least twice. So hindi sapagkat ikaw ay nag-divorce ng minsan, hanggang doon na lang. Sapagkat tulad ng nabanggit ni Ruth, hahanapin mo kasi yung sino yung magiging perfect or ideal spouse mo. At hindi mo natagpuan sa una, magtatangka ka sa pangalawa, then magtatangka ka na naman. Statistics po yan, na nangyayari sa Estados Unidos, sapagkat tulad po ng nabanggit nyo din kanina, meron po talagang maraming sitwasyon ang pinag-uugatan ay yung premarital union na situation nila. Yun ang dapat po, on our humble opinion, natutukan natin, sapagkat kung talagang papasok sila sa pag-iisang dibdib ng hindi handa, kahit anong batas ang gawin natin na after the fact na pagkakasal, lalabas lahat ng problema na yan. Ang amin pong opinion talaga ay hindi po field marriage, field relationships meron tayo. Pero the moment kasi magkaroon tayo ng divorce, pahihinain natin lalo yung institusyon. At yan po, nakikita natin sa ibang bansa. Very concrete, very tangible, hindi po theoretical. At ang nakikita po namin talaga ay, of course po, una't higit sa lahat, yung kautusan ng ating pong may kapal, ang pinagsama ng Diyos, paghiwalayin ng tao. Yun ang salita ng Diyos. At ang ating nire-resolve ay, kung may mga field relationship, ay tingnan natin yung pinag-ugatan noon. At kung ang nangyari is na-discover o lumabas itong mga masasamang kaugalian na ito o itong field relationship after marriage, kami naniniwala, andyan na yung mga batas na existing na para ma-address itong mga field relationships na ito. Katulad po nung Father, yung nullity of marriage.
Right, no, kung mga pre-existing conditions ando doon. Ako po I fully understand yung pinanggagalingan po ng ating ibang mga kapanayam ninyo. Paano yung after the fact ng marriage, doon lumabas kasi hindi pa nagsasama before, biglang minsan, siyempre pag time ng ligawan, magagandang ugali ang pinapakita. Lahat ng papogi at Pero pag nagsama na, lalabas ang totoong kulay, kumbaga, Naintindihan po natin yan. Pero, doon na naman po kami uuwi. Ang kailangang ingatan talaga is, bago pumasok sa pag-iisang dibdib, handa ba? Emotionally, morally, and even financially, sapagkat yan ang totoong pakahulugan ng simbahang Katolika sa responsible parenthood. Handa ba silang maging magulang? At ilan talaga objectively ang kaya nilang maging anak na mapapalaki nila responsibly. Diba, Father, saka Susan, attorney, meron, di ba, bago ho ikinakasal, meron tinatawag tayong marriage counseling o seminar, di ba, Father? Doon po sa parte ng civil marriage, meron sila, no? May sarili po yan. On the part naman ng church, mas hindi ko naman sinasabing pinahihigpit, pero mas nagiging meticuloso sapagkat nakikita po natin sa nangyayari ngayon, marami kasi, example po sa kultura natin, sapagkat nabuntis na ang babae, ay kailangan pakasalan mo na yan. Iniingatan natin lahat ngayon yan na kailangan handa talaga magsama at maging responsable na tatay at nanay at bilang mag-asawa sa isa't isa. So kung sakali ito isulong uli, andiyan ho uli ang simbahan para ito ay tutulan, saggaan, hatlagan. Hindi po sapagkat parang anti-women ang simbahan. Ako po, lubos ang paggalang ko sa mga kababaihan natin, lalo na sa Gabriela, how they advance the cause of women. Adangan nga lamang ang ating talagang unang pinanggagalingan, yung salita ng Diyos. Ikalawa, hindi masosolve ng divorce sa ganang amin ang mga failed relationship. Kailangan yan ay pagtulungan. Ang aming paniniwala, andyan ang lahat ng legal options sa ating mga mag-asawa, lalo na tungkol sa mga battered wives, kailangan kung talagang battered sila at violente ang esposo, kailangan ipakulong yan kung kailangan para matigil ang pananakit na yan sapagkat krimen naman talaga yan. Balikan lang natin si Ruth. Ruth, napakinggan mo si Father Melvin. Ano yung masasabi mo sa mga pinapahayag ni Father Castro? Yeah, I respect the church and I respect what he has said. Maganda nga po sana kung lahat po ng nagpapakasal at nagiging mag-asawa ay maging perfect ang kanilang relationship. Well, there's no perfect relationship. There's always nasa sa dalawang tao yan para i-work out. Ang problema nga dalawang tao ang kailangan mag-work out. Paano kung yung isa sa kanila ang hindi talaga mabago pa. Katulad halimbawa nga nung sinabi ni attorney na dumadating yung sa punto na hindi na talaga ma-work out. Maganda nga sinabi ni Father, ngayon inihigpitan na nila or binibigyan nila ng mas malawak na what do you call that, sermon or pangaral ang mga ikakasal. Nung araw, hindi ganyan ngayon lang, dahil nakita ng church natin na nag-iiba na rin ng panahon. Bakit maraming ganyan? Bakit maraming nakita nila dahil may nagbubuntis, kaya nagpapakasal. Pero nung araw hindi nila nakita yan. Kaya nga binago rin nila yung kanilang sistema Ngayon, hindi naman lahat ng nagdi-divorce gustong magpakasal ulit. Meron, hindi nawawala yun. Meron, at gaya na sinabi ko, binigay ko lang yun as an example. Pero syempre, dahil itong tao na to, pwede pasurin Pwedeng hindi na pumasok sa ganyang relasyon dahil napaso na sila, nasaktan na sila. At feeling nila, sa totoong nagdanas ng paghihirap during the marriage, nag-iisip yan, hindi lang 10 beses, maaaring 100 beses bago pumasok sa ganyang relasyon ulit. And ang sa akin lang po, magkaroon ng option, sana buksan na lang natin mga mata natin na hindi tumigil sa hanggang doon na lang ang takbo ng panahon It's moving, it's changing,
And sana makita rin ng lahat na nakakaawa yung mga babae na patuloy na nagtitiis sa isang bahay dahil yung sinasabing magdemanda, yung sinasabing wala akong maitutulong yan. Paano kung walang pera yung babae? Yung sinasabing services ng gobyerno, hindi ho gagalaw yan kung wala kayong pera. At kung lalo na, kung ang kalaban nyo ay may pera. Alam nyo ho yun, mahirap po kasi magsalita kung hindi nyo pa nadanasan. Pero sa isang tao, lalo na katulad ko na nadanasan ko ho yun, ako magsasabi, napakahirap. Naku, salamat Ruth ha sa pagbabahagi mo ng iyong mga karanasan at pananaw dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Thank you very much. You're welcome po. Siguro kunan uli natin ng mensahe si Father Melvin. Father, narinig niyo po si Ruth. Opo, ako, sabi ko nga po, hindi man po kami personal na dumadaan na sa pinagdadaanan yan. Bilang pari po, araw-araw, nakakausap namin ng dumadaan sa ganyang mga sitwasyon, ano? As tulad po na nabanggit ko, lalo na ang mga kababaihan natin na dumadaan sa ganyan. Pero tulad na rin po na nabanggit ni Binibining Ruth, ano, sa kanya mismo nang galing, kung talagang hindi naman pala mag-aasawa pa muli, ay andyan na yung option, legal separation, andyan ng declaration of nullity, na kung talagang ang problema naman is ganun kalalim at na-discovery na lamang, no? Pre-existing pala before marriage yung situation, andyan din ang psychological incapacity, pwedeng gamitin at sabihin yan sa korte para madeklara yung nullity. Ikalawa, yung nabanggit ni Binibining Ruth, no, tungkol sa laki ng gastos. Siguro yun ang ipapakiusap natin kay attorney sa Gabriela. Yun ang address natin. Kung ganun kamahal pala at ganun ka-circuitous, no? Ang paggawa ng ang decree of nullity, ang declaration of nullity at ang legal separation, yun ang tutukan natin. Huwag na tayo magpasok pa ng isang batas na sa eksperyensa ng karanasan ng kanluran ng bansa ay nagpahina talaga ng institution ng marriage. Kasi ang talagang kita natin, magpapahina ito. Palakasin natin, ito na yung mga legal means na meron tayo. Gawin nating simple, gawin nating affordable, no? Para sa kapakanan, lalo na ng mga kababaihan natin at ng kanilang mga anak. Yun, attorney, yun daw po ang ano nyo, yun ang isulong ninyo at kaysa sa divorce bill. Ano pong masasabi niyo dyan? Meron hong isang nag-stick sa utak ko kanina. Nagkakaiba ho kami ni Father doon sa sinabi niya na nandyan yung lahat ng legal options. Hindi ho totoo yun. Meron hong legal vacuum na divorce law lang ang makakapuno. Bakit? Kasi yung mga lahat ng existing grounds, legal separation, nullity, declaration, annulment, meron hong mga sitwasyon na hindi nire-recognize ng lahat ng grounds na ito. At divorce lang ho ang makakapuno nun. Kaya ho namin sinusulong ang divorce. At masaya ho kami na merong anti-vowsy law. Kaya lang ho, ibang-iba ang ina-address nun yung violence being a criminal act. Yun hong divorce law, marami ho siyang tutugunan na hindi natutugunan ng iba pang batas. Kagaya ng yung mga legal consequences ng pagiging kasal, no? Violent yung relationship niyo, okay, naghiwalay kayo, pero kasal pa rin kayo. Paano naman ngayon yung inyong legal relationship in terms of inheritance, in terms of support sa bata, in terms of so many other things? Alam mo, maraming nakakausap ng mga babae, yung mga ganyan. Gusto daw nila magpaanak. Ang sinasabi nila yung gastos daw, mas magastos. Ito bang divorce bill kung sakali, mas magiging affordable compared sa sa annulment, attorney? Well, mayroon hong ganong resulta ang divorce bill. Pero hindi lang ho kasi sa usaping gastos yan Pero iyan ang isa sa mga mga dahilan ng mga babae na hindi sila makawala, hindi ba? Pero usapin pa ho yan sa ano yung grounds na meron na hindi ina-address ng ibang. Meron hong mga kliyente ako na marami ho silang pera, pero hindi sila pwedeng mag-avail ng declaration of nullity kasi hindi nire-recognize yung naging problema nila during the marriage. Doon sa mga doon sa mga existing. Okay, babalikan ho natin si attorney at saka si Father. Nasa linya natin si attorney Persida Acosta. Siya po ang chief ng ating Public Attorney's Office. Good morning po, attorney. Good morning po, Ate Susan. Good morning, attorney. At ating mga taga-subaybay. Apo, ito pinag-uusapan namin yung pagsusulong muli ng divorce bill dyan po sa Kongreso, no? Itong atin hubang
mga existing laws ngayon, talagang kailangan pa na isulong itong divorce bill? At totoo lang, ang sa atin namang batas, may parang divorce na rin. Kasi merong annulment of marriage, may declaration of nullity. Masakit lang sa tenga, Ate Susan, yung salitang divorce. Lalo sa ating bansa na isang bansang Kristiyano, no? Marami ang Kristiyano. So ang punto dyan lamang ay para sa akin, kung ano yung pwedeng mapagkaisahan sa Kongreso na mas acceptable sa bawat sa pro, sa con. Kapag kulang talaga ng ground, gaya halimbawa, yung isang aspeto Ate Susan, yung ginagahasa ang anak, o hindi pa rin makahiwala yung ina so sa tatay, at ginagahasa na yung anak, inubugbog, binawasak yung tahanan, nagbabasag, nagpahilente, hindi pa rin makahiwalay. Kailangan gumawa pa ng protection order. Samantalang, para bang ang nangyayari, nakabilanggo itong mga babaeng ito, pamilyang ito, sa isang kapirasong papel. Pero para sa akin, Ate Susan, pasensya na, no? Yung yung divorce, para lamang yan sa pamilyang talagang wasak. Pero kung nagmamahalan, hindi magpapail ang divorce. Talagang, isi-cherish pa nila yung pagsasama nila. Pagbubutihin nila para ang kalang ugali, ang kalang pakisama, para hindi sila iwan. Attorney, doon sa mga natatanggap po ninyo mga nagrereklamo, alam ko marami pumupunta sa PAW, no? Ano yung mga pangunahing dahilan nila kung bakit hindi sila makawala doon sa mga ganong sitwasyon na sila binubugbog na, sinasaktan na, minamaltrato na ng kanilang mga asawa? Ay yung hindi na kayang bumayad ng psychologist. Pag ang ground ay Article 36, yung psychological incapacity, wala silang perang pambayad sa psychiatrist. Tapos yung proseso, kahit kami naman ay libre ang aming serbisyo, may mga incidental expenses pa rin yan na sasagutin pa rin ang litigan. Kaya ang punto doon, talagang mahal, para ka makalaya sa isang bilangguan ng pagdurusa, talagang gagas ka. Kaya tama yung opinion na kasama sa batas, na aayusin ang ating nangunguna ang Gabriela, sumasaludo ako dyan. Isama yung dapat less expenses. Kasi ang perception ng iba, pag nadinig yung absolute divorce, masakit sa tenga. Kaya sabi ko, bakit hindi na lang dagdagan yung grounds for annulment or declaration of nullity para mas maging mabilis ang proseso. Ayun. Maraming salamat, Attorney. At, maraming salamat. Thank you very much. Good morning, Attorney. Ayan po. Si Attorney Melvin Castro, si Father, babalikan pa natin. Father? Hello, opo. Ano po yung ating mga huling mensahe sa ating mga nanonood ngayong oras na ito, kaugnay ng pinag-uusapan natin? Una po, babalikan ko yung nabanggit ko kanina. Ang simbahan po sa pangangalaga niya ng kanang institution na marriage, ando doon yung pagmamahal niya, kapwa doon sa tatay, sa nanay, at sa kanilang mga anak. At ang aming pong paniniwala talaga ay hindi kailangan ng divorce law or divorce bill rather para ma-address itong mga failed relationships na ito. Hindi lang po name yung pinag-uusapan yung hello? Father po, So Father, ano po ma-advise nyo doon sa mga mag-asawa po na medyo nasa ganitong sitwasyon na pinag-iisipan na nila yung pakikipaghiwalay at siguro gustong-gusto na mapadali yung mga proseso para sila makawala na sa kanilang mga hindi parang kumbaga ano nga tawag dito, parang impyernong pagsasama, ganyan. Ano mabibigay natin payo? Pasensya na po, meron pong parang teleponong nakahang, hindi ko kayo madinig. Okay. Sige, maraming salamat na lamang po, Father Melvin. At thank you very much po talaga. Anyway po, sana ay panindigan ng mga nag-iisang dibdib, paghandaan bago sila magsipag-asawa. Okay, salamat po, Father Melvin Salamat Castro. po, God bless. God bless po. Attorney, ito po, yun, narinig na ho natin, sabi ho ni Attorney Acosta, ano nila lang, di ba? Parang susugan na lang, palakasin pa, padaliin, maging affordable. Ano po ang masasabi natin bago ho tayo maghiwalay? Ito ho namang sinusulong ng Gabriela ay tinatawag naming Pinoy-style divorce, no? Hindi ito yung basta gusto na nilang maghiwalay, pwede na maghiwalay, no? So, pangangalagaan namin yung mga pagsasama na talagang meron pang pag-asang maayos at ini-encourage namin sila na i-work out yung marriage. Pero at the same time, nare-recognize namin na panahon na para bigyan ng option ang mag-asawa, lalo na yung mga kababaihang nasa marahas na sitwasyon, kasi na-facilitate ng relationship yung further violence, na bigyan sila ng option sa batas.
batas. At sana nga ho ay matanggap na rin ito sa Kongreso kasi tingin namin handang-handa na ho ang ating lipunan para sa ganitong uri ng batas. So, handa na rin kayo kung talaga yung simbahan. Siyempre, narinig naman natin ang sinabi, di ba? Handa na rin kayo doon sa mga gano'ng mga obstacles. Okay, salamat po si Attorney Alni Foha at siyempre nakasama natin si Father Melvin Castro, si Ruth at saka itong si Attorney Persida Acosta. Dito ka sa ating pinag-usapan ngayon kaugnay ng divorce bill.